Compostela, Bali, o mas kilala na ngayon bilang Davao de Oro. Ang Davao de Oro ay ang ikatlong pinakabagong lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Davao sa Mindanao. Ang kabisera nito ay nabunturan at napapaligiran ng Davao del Norte sa kanluran, Agusan del Sur sa hilaga at Davao Oriental sa silangan. Sa timog kanluran, naroon ang Golpo ng Davao. Dating kasapi ang lalawigan ng Davao del Norte hanggang naging malayang lalawigan noong 1998. Ang kwentong ito ay nangyari sa taong 1975. Compostela, Bali. Si June Bernabe ay panganay na anak sa tatlong magkakapatid. Ang bunso ay babae. Nasa 21 taong gulang nito si June. Isa si June sa mga kabataan na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Dahil sa salat ang buhay nila, ang hanap buhay ng pamilya niya ay nagbebenta ng kalamansi sa bayan. 2 beses sa isang linggo, lumuluwas ang mga magulang niya para magbenta ng kalamansi sa bayan. Mas madaling mabenta at mas malaki ang kikitain doon. Napakaraming tanim na kalamansi ang meron sila. Iyon na ang nakamulatan nitong si June. Ang baryo nila ay napapaligiran ng mga kabundukan. May palayan din. Talagang tipikal na probinsya. At ang kalsada papuntang bayan ay talagang buwis buhay kapag tag-ulan. Hindi sementado at talagang maputi kapag naulan. Meron namang mga bumabiyahe roon na malalaking jeep 3 beses sa loob ng 1 linggo. Kaya kung pupunta ka ng bayan, maghihintay ka talaga sa oras. At kapag naiwan ka, mag-aabang ka na lang sa susunod pa na araw. Kaya laging puno ang jeep. Kahit nga bubong nito ay may mga nakasakay pa rin. Ang bahay nila ay nakapwesto sa paanan ng bundok. Lalakad ka muna ng ilang metro at nandoon na ang mga kalamansi. Isang malawak naman na kapatagan iyon. May kalayuan ang sentro ng baryo at ang mga kapitbahay nila June ay malalayo ang agwat ng bahay sa kanila. Sa buong araw, tanging maririnig mo lang ay mga huni ng ibon. May kalakihan naman ang daanan. Yun nga lang, hindi ito purong sementado. Yung tipong makakadaan ang 2 sasakyan na magkasalubong. Ang bunso nilang si Inday ay nagpupumilit sumama sa bayan. Gusto na raw niya magkaroon ng laruan. Kaarawan kasi ni Inday sa mismong araw na iyon. Pumayag na lang ang mga magulang na isasama ang kanilang anak. Total, minsan lang naman ito. Kinarga na nila June ang 5 sako ng kalamansi. Ganun karami ang nakukuha nila. At sa susunod na araw ay 5 sako na naman. Nasa bubong ang mga kargada. At dahil marami nga ang sumasakay, ay nasa bubong na ang ibang mga pasahero. Sa araw na iyon, nasa bubong ang pamilya ni June kasama ang iba pa. Katatapos lang ng ulan kaya sobrang lubak yung kalsada. Pero imbis matakot ay natutuwa pa ang mga pasahero
Sanay na rin kasi at nalilibang sila kapag parang dinuduya na ang kanilang sinasakyan sa putikan. Bawat saliw ng jeep ay naghihiyawan pa ang mga ito. Bukod sa mga bundok ay may mga pangpang rin silang nadaraanan hanggang sa nawala ng kontrol ang sasakyan. Ang akala ng mga pasahero ay bahagi pa rin iyon sa pakikipaglaban ng sasakyan sa putikang daan. Hindi na nakabig ng driver ang manibela, kaya dumiretso na ang jeep sa pangpang at tuluyan itong nahulog. Sa mga sandaling iyon ay naglaga ng saging si June at naghahabulan pa sila ng isa pang kapatid na 15 anyos na si Dodong. Para silang nakawala sa hawla sa kanilang paglalaro. Hanggang may isang lalaki na kapitbahay nila ang dumating at nagwika ito ng, "June, ang jeep nahulog daw sa pangpang." Ang tuwang-tuwa na si June ay biglang nakadama ng labis na pangamba at pag-aalala. Binilinan niya si Dodong na manatili sa bahay. Agad tumakbo si June kasama ang kapitbahay upang puntahan ang nasabing lugar. Nadatnan ni June ang mga taong nagkukumpulan sa kalsada habang nakadungaw sa pangpang. May mga umiiyak at nagsisisigaw. At nang dumungaw na si June, ay kitang-kita niya ang nakabaliktad na jeep at walang senyales ng buhay. Nagkalat rin ang mga katawan ng tao. Agad na mutawi ang luha sa mga mata ng binata at tuluyang napasigaw na lamang ito. "Inay! Itay! Inay!" Napakatarik ng bangina, hindi nila alam kung papaano bababa roon. Kinakailangan na sa kabilang bundok pa sila dadaan upang makuha ang mga bangkay. Inabot pa ng hapon bago nila maikabit ang mga lubid upang gawing hawakan. Sa panahong iyon ay pahirapan pa ang paghingi ng tulong sa gobyerno. Dahil sa kawalan ng agarang komunikasyon, palunos-lunos ang sinapit ng mga biktima. May naipit, nagkalasog-lasog ang katawan, natusok sa mga sanga, nadaganan ng mga karga at jeep, at may mga tumilapon sa ibang bahagi. Gumagabi na ay hindi pa rin mahagilap ni June ang kanyang pamilya. Nagsindi na ng mga sulo at debateryang ilaw at ang mahirap pa ay biglang umulan, kaya nawalan rin ng silbi ang mga sulo na kanilang gamit. Malalim na ang gabi nang matagpuan niya ang kanyang pamilya. Agad niyang niyakap ang bangkay ng kapatid at napahagulhol na lamang ang kawawang binata. Nadaganan ng mga kargamento ang pamilya ni June. Hindi matanggap ng binata ang kalunos-lunos na nangyari sa kanyang mga magulang at nag-iisang kapatid na babae. Pinagsama ang lahat sa iisang lugar. Ang mga kabaong ay inayos upang paglamayan. Nasa 36 ang bilang ng mga nasawi. Isipin nyo na lang kung gaano karaming pasahero, dagdag pa ang mga kargamento sa iisang jeep lang. Walang nakaligtas kahit ni isa sa aksidenteng iyon. Ang mga pamilyang naiwan ay labis na naghihinagpis. May mga tulala, umiiyak. Yung iba ay sinisisi ang driver na tanging wala doong nilamayan dahil taga-ibang bayan ito. Lumipas ang ilang araw ay inilibing na ang mga
lumisan. Subalit ang kalungkutan ni June at ni Dodong ay labis na nakaapekto sa kanilang buhay araw-araw. Tulad na lang sa oras ng pagkain, nakaharap lang sila sa mesa pero animoy tulala ang dalawang ito. Minsan isang gabi, nagising si June dahil may naririnig siyang boses na tumatawag. Sinundan niya ito na tila nagmumula sa mga tanim na kalamansi ang boses. Naglakad pa si June hanggang makarating siya sa pinakagitna ng taniman. Mula doon ay nasipat niya ang isang nilalang na nasa sanga ng puno nakadapo. Mukha itong ibon ngunit katawan ay tao. Nakaupo ito sa sanga at marihing nakatingin sa kanya. Makalipas ang ilang minuto ay ibinuka nito ang pakpak na sobrang itim at bumulusok patungo sa kanyang direksyon. Subalit bago pa man siya masunggaban nito, biglang lumiwanag ang puno ng kalamansi at nabura ang nilalang. Napabalikwas sa pagkakahiga si June. Isang panaginip lang pala. Lumabas ng silid si June upang uminom ng tubig. Habang nakaupo ay iniisip niya kung papaano na sila ni Dodong. Ngayong wala na ang kanilang mga magulang. Makalipas ang ilang minuto, napagtanto niya na kailangan nilang ipagpatuloy ang buhay. Naisip niya na kung maglalako na lang kaya siya ng mga kalamansi. Sigurado naman siya na kahit araw-araw niyang gawin ay hindi siya mauubusan ng supply. Kinabukasan, matapos niyang magluto ng agahan, ay ginising na niya ang kanyang kapatid. Habang nag-aagahan ay ipinaliwanag niya kay Dodong ang mga pagbabago sa kanilang buhay. Napagkasunduan nila na maglalako ng kalamansi si June habang may iwan naman si Dodong sa bahay. Kapag tapos na ang mga gawain ay pwede nang mamasyal ang kapatid para kahit papaano ay hindi ito tuluyang mabagot. Habang namimitas ang dalawa ng kalamansi, ay tiningnan ni June ang bandang gitna ng taniman. Wala namang kakaiba dito. 10 supot lang ng mga kalamansi ang kailangan ni June. Sapat na ang kikitain noon sa 2 araw nilang magkapatid. Noong una ay nanibago si June. Sa paglalako niya, hindi may iwasan ang iilan na kamustahin ito. Kahit masakit ay pilit na ngumingiti itong si June. Nakatulong din iyon upang madaling maubos ang nilalako niya. Bago pa magtanghali ay naubos na agad ito. Partida. Hindi pa siya nakaabot ng palengke sa baryo. Sa mga bahay-bahay pa lang niya iyon inaalok at nauubos naman kaagad. Nagtungo pa rin siya sa palengke upang bumili ng pansit at tinapay para kahit papaano ay matuwa naman itong si Dodong. Sa pagbagtas niya pa uwi ay nadaanan niya si Dodong na naglalaro kasama ang mga kaibigan. Tinawag niya ito upang sabay na sila magtanghalian. Aba, may pansit at tinapay. Ito lagi ang pasalubong ni Itay kapag galing sila ng bayan. Sambit dito ni Dodong. Tahimik lang si June at tuluyang yumuko. Napagtanto ni Dodong na wala sa tama ang kanyang salita. Kaya nagmungkahi na lang ito na siya na ang maghahanda sa mesa. Nang matapos na sila, ay sinabihan niya si Dodong na maghugas muna ng pinggan bago gumala. Dahil sa pagod, napagdesisyonan niyang mag-siesta na muna. Doon siya sa lantay
natulog na nasa ilalim ng puno ng mangga. Ang lantay ay isang higaan na gawa sa kawayan. Masarap ito higaan dahil malamig ang kawayan sa katawan. Bago pa siya makaidlip ng tuluyan, ay may narinig siyang tila isang sumitsit. Akala niya si Dodong lang, kaya hinayaan lang niya ito. Subalit nagpatuloy pa rin ang pagsitsit hanggang sa nairita na itong si Jun. "Dodong, ano ba? Magpatulog ka nga. Huwag ka dito maglaro." Sigaw ni Jun habang nakaupo sa lantay. Pero nung sinipat niya ang lugar, ay wala namang tao. Kaya muling humiga si Jun at tinakpan ng damit ang kanyang muka. Makalipas ang ilang minuto, napabalikwas si Jun dahil sa may dumaang napakalakas na hangin. Sa lakas nito ay nahawi ang mga kalamansi, maliban lang sa isa na nasa pinakagitna. Hindi pa rin binigyan pansin ng binata ang pangyayari. Humiga at muling natulog. 4:00 na nang nagising si Jun. Nakaupo siya habang iniisip ang nangyari kanina sa kalamansi. Nasipat niya si Dodong na nakangiti sa kanya habang nag-iigib ng tubig sa balon. Tumayo siya at nagtungo sa bahay. "Dong, kumuha ka na lang ng mga itlog dun. Yung sa mga manok na alaga mo. Yun na lang muna ang uulamin natin mamaya." Wika dito ni Jun. Nagpaalam rin siyang umalis dahil kukunin niya ang pinangakong bayad sa kalamansi. Takip silim na nang makauwi siya. Sa daan ay may nakasalubong siyang matanda. Bumati naman dito si Jun, ngunit nagtaka siya kung sino iyon. Kilala niya kasi lahat ng mga kapitbahay kahit pa sa sentro ng baryo. Nang makalagpas na siya sa matanda, ay bigla itong nagwika ng, "Huwag mo sanang baliwalain ang mga senyales. Isa itong biyaya mula sa kalikasan." Nang lingunin niya ito, ay napakalayo na ng matanda. Nakaramdam ng takot ang binata, kaya nagmadali itong umuwi. Nang sumapit ang gabi, hirap siyang makatulog. Dagdag pa ang malikot na kapatid sa tabi. Kaya lumabas muna siya ng bahay at tuluyang nagpahangin. Napansin niya na may umiilaw sa taniman ng mga kalamansi. Kumuha siya ng gasera at pinuntahan ang umiilaw. Nang malapit na siya ay bigla itong nawala. Inilibot ang tingin sa paligid nang biglang may nakita siyang bumukang pakpak na napakalaking paniki. Sa takot ay tumakbo itong si Jun, ngunit tila hindi makalapit ang nilalang na iyon sa kanya. Parang ayaw nitong madikit ang katawan sa mga kalamansi. Kaya tumigil si Jun. Pumapaikot lang sa kanya ang nilalang pero hindi ito makalapit. Hanggang sa lumipad na ito palayo. Sa tanang buhay niya ay ngayon lang siya nakakita ng paniki na ganun kalaki. Parang tao na ang laki nito. Pati ang katawan ay korteng tao. Habang nakaupo siya sa hagdan, ay may biglang humawak sa balikat niya. Ikinabigla niya ng labis ito. "Kuya, saan ka ba nanggaling?" Sambit ni Dodong na papikit-pikit pa ang mga mata. Kinabukasan ay ikunento niya kay Dodong ang lahat ng nangyari. "Nako, aswang yon kuya. Hindi yun nakalapit sa'yo dahil nasa, alam mo na, mga kalamansi ka."
Alam mo bang ayaw ng mga aswang ang kalamansi? Sambulat dito ni Dodong. Ano ba yung pinagsasabi mo? Hoy, hindi totoo ang aswang. Panakot lang yun ni tatay sa'yo, no? Wika dito ni Jun. Sa magkapatid, tanging si Dodong lamang ang may interes sa usaping aswang. Sa tuwing mag-uumpisa ng magkwento ang ama, ay umaalis na itong si Jun. Kaya si Dodong itong may alam tungkol sa mga aswang. Iniwan na ni Jun si Dodong upang mamitas ng kalamansi. Sinubukan ni Jun na doon mamitas sa gitnang bahagi. Nang makalapit na siya sa pinakagitnang puno ay nag-umpisa na siyang pitasin ang mga bunga nito hanggang sa may nalaglag na isang bunga. Imposible iyon dahil hindi naman nalalaglag ng kusa ang bunga ng kalamansi. Kahit pa mabulok iyon ay nananatili sa puno pa rin iyong nakakabit. Mas nagulat pa si Jun dahil nabiyak ang bunga. Pinulot niya ito at nasipat niya ang nag-iisang buto nito na napakaputi. Inuwa niya ito at pinisil-pisil. Kasing tigas ng bato ang butong iyon. Tsaka mas malaki ito kumpara sa normal na buto. Binalot niya ito ng supot at tuluyang inilagay sa bulsa. Nagpatuloy na sa paglalako si Jun. Laking gulat niya dahil ang 10 supot na kalamansi ay pinagkaguluhan ng mga tao at naubos agad. Kaya muling namitas pa si Jun. Pagdating niya sa sentro ay wala pang 5 minuto, ubos na ulit ang kanyang pangalawang pantinda. Ang balak niya na 3 beses lang sa isang linggo na maglako ay naging araw-araw na. Tumulong na nga si Dodong sa kanya dahil tila ba swinerte na sila ng labis. Dodong, kung palaging ganito ang kita natin, makakapag-ipon tayo. At sa susunod na pasukan ay makakapag-aral ka na ulit. Sambit dito ni Jun. Natuwa ng husto ang kapatid at nag-umpisa itong magbanggit ng mga bibilhin para sa kanyang eskwelahan. Habang tinitingnan ang kapatid ay naalala na naman ni Jun ang mga magulang at kapatid nitong si Inday. Ipinangako niya sa sarili na aalagaan at bibigyan ng edukasyon ang kapatid na naiwan. Kinuha ni Jun ang nakasupot na buto. Batid niya na noong lagi na niya itong dala ay nagiging magaan ang buhay nila. Malaki ang kita at para bang walang tigil sa pamumunga ang mga kalamansi. Ang 10 supot ay nagiging 100 supot sa bawat araw. Minsan isang hapon nang pauwi na ang binata ay nakasalubong na naman niya ang matandang lalaki. Bumati siya rito, ngunit sa pagkakataong ito ay huminto na ang matanda at nagwika ito ng, "Mabuti naman at napasayo na rin sa wakas. Pambihirang swerte ang dulot sa iyo niyan. Ngunit mag-iingat ka, bata. Parating na ang mga nilalang na magnanais kunin sa iyo yan." Wikang babala dito ng matanda. Teka lang, Manong. Ano po bang sinasabi mo?" Tanong dito ni Jun. "Mga nilalang ng dilim. Mag-iingat ka." Muling tugon ng matanda. Magtatanong pa sana si Jun kaso biglang nawala ang matanda. Sa pag-uwi niya sa bahay ay tinawag niya si Dodong. Nagbabaka sakali siya na may makukuha siyang kasagutan mula sa kanyang kapatid.
Inilahad-lahat ni Jun, pati na ang matanda. Subalit, namangha at natigilan na lang siya sa mga sinabi ng kanyang kapatid. Ayon dito, mutya ng kalamansi ang nakuha ni Jun. Nagbibigay ito ng swerte at kagaanan sa buhay ng sino mang may hawak nito. Posibleng isang diwata o ermitanyo ang matandang kausap niya. At ang mga nais mang-agaw ng mutya ay ang mga aswang. Ay, akala ko akong makakuha ng mutya. Pero ayos lang yon, kuya. Tutulungan kita upang talunin ng mga aswang. Dagdag na wika dito ni Dodong. Tila ba napakakaswal lang na sinabi ni Dodong ang mga katagang iyon. Dodong, paano mo nalaman ng lahat ng ito? Kwento po ni Itay. Ikaw naman kasi kung nakikinig ka at naniniwala ka sa mga kwento ni Itay, edi madali lang sa'yo intindihin ng mga ganitong pangyayari. Basta kuya, magtiwala ka. Magtiwala ka dyan sa tangan mo. Nakangiting kwento ng kapatid at nagtungo na sa kanilang higaan. Hindi makapaniwala si Jun sa mga nalaman ng kapatid. Maya-maya pa ay humiga na rin ito sa tabi niya. Isang araw, nang pauwi na sina Jun at Dodong, ay biglang huminto si Dodong at inamoy-amoy ang hangin. Oh, bakit dong? Tanong dito ni Jun. Shh, kuya, hindi mo ba naamoy yun? Sambit dito ni Dodong. Saglit pang luminga-linga itong si Jun at nagtanong dito ng, anong naamoy? Ang alin ba? Kumuha ng kalamansi sa bulsa si Dodong at inihagis niya sa talahiban. Laking gulat ni Jun dahil naglundagan ang dalawang baboy ramo. Ayun kuya, mga aswang. Sambulat ni Dodong. Nagulat si Jun sa nangyari. Agad niyang hinila ang kapatid at tumakbo sila pauwi ng kanilang bahay. At nang makarating na sa bahay, ipinaliwanag na ni Dodong ang tungkol sa mga aswang, pati na rin ang pangontra dito. Buti na lang kuya, may dala akong kalamansi. Kundi nako, baka nilapa na ako ng mga yun. Wika ni Dodong na may halong pagyayabang. Habang tulog na sila, ay nagising si Jun. Para bang hindi niya makontrol ang paggalaw ng katawan. Gumagaan din ang kanyang pakiramdam na parang nawalan siya ng bigat. Ilang saglit pa ay nakarinig siya ng tunog mula sa isang baboy. Kiniskis pa nito ang katawan sa haligi ng bahay. Bukod pa doon ay umaalingasaw ang napakabahong amoy. Amoy na animoy nabubulok na laman. Sa isip ni Jun, ito na yata ang sinasabing aswang. Marahan siyang nagtungo ng kusina upang kumuha ng isang itak. Laking gulat na lang niya dahil biglang umangil ang baboy na para bang nasasaktan. Kuya, nandito ang aswang. Sigaw dito ni Dodong. Binuhusan pala ni Dodong ang aswang mula sa bintana. Agad lumabas si Jun at nakita niya ang baboy ramo na nagpagulong-gulong sa lupa habang umaangil. Muli itong tumayo at nanlisik ang mga mata. Tumakbo na ang aswang papalapit kay Jun. Kuya,
Itarak mo muna sa lupa ang itak. Ginawa agad ni June ang sinabi ng kapatid at nang papalapit na ang aswang ay agad tinaga ito ni June. Natapyas ang pisngi nito at umangil ng malakas habang hindi malaman kung saan direksyon pupunta. Bumabangga na rin ito sa bahay, sa mga halaman at sa mga puno. Hanggang sa lumayo na ng tuluyan, hindi maipaliwanag na kaba at takot ang naramdaman ng binata. Agad naman siyang binigyan ng tubig ni Dodong. Ayos lang yan kuya, masasanay ka rin. Wika rito ng kanyang kapatid. Simula noon ay hindi na niya iniiwan sa bahay ang kanyang kapatid. Lagi na niya itong sinasama. Nang minsang naligo sila sa ilog, ay may nasipat si June na isang babae na nakatayo sa kabilang bahagi ng ilog. Hindi naman ito nakatingin sa kanila. Makalipas ang ilang minuto ay dahan-dahan nang bumaba sa ilog ang babae at patungo sa kanilang direksyon. Agad niyang hinila si Dodong. Dong, tara na, may babae. Hoy, aswang ka ba? Biglang sambit ni Dodong sa babae. Dong, ano ka ba? Tara na. Nagmadali silang umahon nang biglang tumalon ang babae at susunggaban na sila. Buti na lang at nakaiwas sila, ngunit magkahiwalay. Dinaganan ng babae si Dodong, ngunit nilamutak ni Dodong ang mukha ng babae at napaatras ito dahil may asin pala ang kamay ni Dodong. Agad kinuha ni June ang itak at pinagtataga ang babae. Umiiwas habang umaangil ito hanggang sa muling tumalon at tumakas na. Agad naman nilapitan at niyakap ang kanyang kapatid. Kuya, okay lang ako. Nakangiting wika ng bunso. Dong, hindi ko alam ang gagawin kapag pati ikaw ay nawala pa sa akin. Sambit dito ni June. Nang makauwi na ang dalawa, ay naglagay na sila ng mga pangontra ng aswang. Lahat ng nalalaman ni Dodong na pangontra ay ginawa nila. Naglagay na rin sila ng isang malaking tila basket na kalamansi sa mismong mesa. Halos gabi-gabi na rin ang paramdam ng mga aswang sa magkapatid. Mabuti na lang ay napakatapang ni Dodong. Umaabot pa nga sa punto na naghahamon na itong si Dodong. Lagi na rin itong may nakasukbit na itak sa kanyang tagiliran. Natatawa na nga minsan si June dahil kahit sa pagligo ni Dodong ay nakasukbit pa rin ang itak. Isang umaga, habang namimitas sila ng mga kalamansi, may napansin si June sa itaas ng puno ng lawaan. Nakapatong sa sanga habang nakapulupot ang kamay sa katawan ng puno. Pero nakaharap ito sa kanila. Isang taong ngunit kulubot ang muka at nakasuot ito ng panakot sa mga ibon sa palayan. Mas nagulat pa si June dahil ang mga paa nito ay maiitim at napakahaba. Gumagalaw-galaw din ang mga paa nito na tila nagbibilang. Dong, tara na. Kuya, di pa tayo tapos. Nabasa na agad ni Dodong ang itsura ni June. Nagmadali silang umalis sa lugar. Nang lingunin ulit ni June ang nilalang ay bumukas na ang pakpak nito at susugurin na sila.
Biglang huminto si Dodong at binunot ang itak. Napahinto na rin itong si Jun dahil sa inasta ng kapatid ay napagtanto ni Jun na lumaban na kaysa tumakbo na lang palagi. Patakbong sumalubong si Jun sa nilalang at nahagip niya ito ng isang taga. Natamaan ang isang paa nito at tuluyang sumadsad sa lupa. Sumabit ang pakpak nito sa mga kalamansi nang biglang sumulpot si Dodong at pinagtataga ang aswang sa likod. Umaangil ang aswang dahil hindi ito makawala. Hinila ni Jun ang kapatid at tuluyang pinagtataga nito ang ulo ng aswang. Nagtatalsika na ang mga dugo nito, subalit nagpupumiglas pa rin ang mga aswang hanggang sa makawala ito at muling lumipad. Nag-iwan pa ito ng napakasamang tingin kay Jun. Simula sa araw na iyon ay naghasa na sila ng maraming itak. Bumili pa sila sa bayan ng mga kalidad na patalim. Alam nilang babalik pa ang aswang na iyon. Hindi basta-bastang aswang iyon dahil kahit may araw ay umaatake ito. Dagdag pa ang mga taga sa ulo nito ay nakaligtas pa rin. Naghanda rin sila ng mga sibat na gawa sa bagakay. Minsan isang gabi, nasa labas ng bahay si Jun. Nag-iisip siya kung papaano tatalunin yung aswang hanggang sa may nasipat siyang nilalang na gumagapang. Hugis tao, pero napakaputi ng balat at buhok. Marahan na niyang kinuha ang itak sa tabi. Ngunit pansin niya na walang balak umatake ang nilalang. Anong klaseng nilalang ka? Sambit dito ni Jun. Lumapit pa ito ng bahagya at nagwika ng, "Isa akong tamawo, isang elementong lupa. Huwag kang matakot, kaibigan. Hindi ako kaaway." Wika nito na may paos na boses. Parang ako lang. "Bakit ka nandito? Anong kailangan mo?" Tanong pa dito ni Jun. "Narito kami upang tumulong. Batid namin ang kabutihan ng iyong puso. Ngunit may mga nilalang na nais kang mawala." Wika pa ng isang nilalang. Tumayo ang tamawo at lumakad na papalayo hanggang sa unti-unti itong naglaho. Kinabukasan ay namangha pa si Dodong sa ikinuwento ni Jun. Wala talagang bahid ng takot itong si Dodong. Nagtungo ang magkapatid sa kabilang bayan upang kumonsulta ukol sa mga gumagambala sa kanila. Sa isang albularyo na tawagin na lang natin sa pangalang Lando. Maiging tiningnan ni Lando ang mutya ng binata. Matapos nito ay pinayuhan niya ang binata na ilipat ito sa pulang tela. Nagbolontaryo naman ang matanda na siya na ang magbibigay ng lagayan. Gayunpaman, nagpasalamat itong si Jun dahil sa mga payo ng matanda. Kahit papaano ay masaya si Jun dahil sa tulong ng matanda. Nang makauwi na sila, ay naghanda na ng hapunan si Dodong. Nagpahinga muna si Jun. Bandang 7:00 nang gisingin ni Dodong ang kapatid upang maghapunan. "Dodong, kapag bumalit ulit yung aswang, magtago ka na lang ha. Baka kasi mapahama ka pa." Wika dito ni Jun. Pero kuya, kaya ko naman lumaban, di ba?" "Dong, wag nang matigas ang ulo." Labis ang pag-aalala ni Jun
kapag nakikipaglaban ang kapatid sa mga nilalang. Habang nakahiga na sila ay kinapa niya ang mutya. Subalit, may napansin siya sa mutya. Parang may kakaiba. Kaya inalis niya ito sa pulang tela. Nanlaki ang mga mata ni June dahil hindi na ito ang mutya. Ang albularyong si Lando lang naman ang nakahawak nito. Agad niya namang ginising ang kapatid at sinabi ang nangyari. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap ay may narinig silang dumapo sa bubong. Hindi lang isa, kundi napakaraming ibon ang dumapo sa paligid. Nako, paano yan kuya? Pag-aalala ni Dodong. Dong, kahit anong mangyari, huwag kang lumabas. Aabangan natin ng mga sino mang papasok dito. Wika dito ni June. Ang tunog ng ibon ay naging angil hanggang sa may kumakalmot na sa dingding ng bahay. Hawak ni Dodong ang itak. Hawak naman ni June ay itak at sibat. Narinig din nilang parang may naaamoy na masama ang mga aswang dahil sa uri ng angil nito. Alam ni Dodong na dahil sa kalamansi iyon, hanggang sa niyog-yog ng mga aswang ang bubong ng bahay. Nasisira na rin ang iilang bahagi nito. Sa bawat kamay na pumapasok ay tinataga agad ito ng magkapatid. Nagwawala na ang mga aswang at tuluyang nakagawa ng malaking butas sa dingding. Subalit, bago pa man makapasok ang mga ito, ay may biglang humila sa mga aswang mula sa labas at nagpangbuno ang mga ito. Nang tiningnan ni June ay ang mga tamawok ang nakikipaglaban sa mga aswang. Napakaraming tamawo ang lumipol sa mga aswang. May isang lumapit kay June. Kaibigan, bakit hindi mo ipamalas ang iyong tangan? Wika ng isang tamawok. Ninakaw ang aking mutya. Ninakaw ng isang albularyo. Tugon dito ni June. Ganun ba? Huwag kang mag-alala kaibigan. Babawiin natin yon. Sambit ng tamawo at agad itong lumundag sa mga aswang. Lumabas na rin ng bahay ang magkapatid at nakikipaglaban na rin sa mga nilalang. Nang humupa na ang pangyayari, agad nagtanong ang tamawo kung sino si Lando at taga saan ito. Inilahad ni June ang lugar ng matanda at ibinigay rin ito ang telang may laman na ordinaryong bato. Inamoy ito ng tamawo at kalahati sa pulutong nito ay sumama, habang ang kalahati ay nakapalibot lamang sa buong bahay. Pinaghahalikan pa ni Lando ang mutya ng kalamansi. Matutupad na ang pinapangarap nitong salapi dahil sa swerteng hatid ng mutya. Ngunit laking gulat niya dahil may mga matang nakasilip sa mga siwang ng bahay niya. Napaatras si Lando at nagbitaw ng isang tigalpo. Nagpulasan ang mga tamawo, ngunit may mga nakapasok na sa loob at sinunggaban ang matanda. Hindi ka karapat-dapat magtangan ng anumang mutya ng kalikasan. Isa kang lapastangan. Sambit dito ng isang tamawok. Pinagtulungang hinila ng mga nilalang si Lando habang kinuha ng isa ang mutya nito. Lumubog ang mga tamawo sa lupa kasama si Lando.
Nagsisigaw si Lando ngunit wala na itong nagawa hanggang sa tuluyang nailibing ng buhay ang matanda. Makalipas ang kalahating oras ay bumalik na ang tamawo at muling ibinalik kay Jun ang mutya ng kalamansi. Kaibigan, sa susunod, huwag mong ipahawak sa iba ang tangan mo. Wika dito ng tamawo. Maraming salamat, kaibigan. Pasasalamat ni Jun. Kapag kailangan mo ng tulong, ay darating kami kaagad, kaibigan. Muling paglalahad ng tamawo habang ito ay nagpapaalam. Naglakad ng marahan ang mga tamawo hanggang sa naglaho na ang mga ito. Kinabukasan ay pinagtulungan nilang iayos ang bahay. Hindi muna sila maglalako ng kalamansi. Bukod sa bahay ay meron pa silang gagawin na mas mahalaga. Ang paglupig sa mga aswang. Kuya, sa tingin ko, isang gabunan ng aswang na umatake sa atin. Kita mo kahit may araw. Ang sabi ni Itay, nagtatangan daw ito ng maraming mutya at pinuno ito ng isang angkan na mga aswang. Marahang wika dito ni Dodong. Dong, wala man akong kaalaman pa sa mga aswang. Pero may dahilan kung bakit ibinigay sa akin ang mutya. Kaya simula ngayon, lalaban na ako. Sambit dito ni Jun. Natuwa naman si Dodong at nagpatuloy na sila sa pagkukumpuni ng bahay. Nang matapos sila ay kumuha ng katawan ng saging si Dodong at pinag-aralang tagain. Kuya, sige nga, ikaw ang sumubok. Nang sinubukang tagain ni Jun ang katawan ng saging, ay nahati ito sa isang tagalang. Pero ang pakiramdam ni Jun ay wala masyadong lakas ang kanyang binitawan. Hanggang isang gabi, matapos ng hapunan, ay nagkwentuhan muna ang magkapatid. Nang biglang may lumapag sa bakuran nila, agad sumilip ang dalawa. Kitang-kita nila ang nilalang dahil sa liwanag ng buwan. Umangil ito ng mahina, nakangisi at nanlilisik ang matatalim na mata. Dong, dito ka lang. Opo, kuya. Lumabas si Jun. Dala-dala ang isang itak. May nakasukbit din itong isa pang itak sa kanyang tagiliran. Naramdaman ni Jun ng magaan na pakiramdam at kakaibang enerhiya na bumabalot sa kanyang katawan. Ibigay mo na sa akin ang mutya, kapalit ng inyong buhay. Wika dito ng aswang. Sige, kunin mo. Halika. Paghahamon dito ni Jun, umangil ang aswang at sumugod gamit ang mahabang mga kuko. Sinalag ito ng itak ni Jun at pumaikot ito at tuluyang sinaksak ang aswang. Umikot siyang muli at tinadyakan ito. Tumilapon ang aswang. Nagulat naman si Jun dahil parang tila bumilis ang kanyang paggalaw. Napagtanto ni Jun na lakas at bilis ang hatid ng tangan sa kanya.
Kaya sinugod niya ang aswang at paulit-ulit itong pinagtataga. Subalit matibay rin ang aswang. Parang baliwala ang mga sugat nito. Ngumisi lang naman ito at sinunggaban ang binata. Habang nanonood sa siwang si Dodong, ay may narinig siyang isang pagsitsit. Paglingon niya ay naroon na sa tabi ang tamawo. "Bata, nais mo bang tulungan ng iyong kapatid?" Tanong ng tamawo. "Opo, kaya lang ang laki ng kalaban tsaka matibay. Baliwala ang tapang ko dyan." Sambit dito ni Dodong. "O ito, gamitin mo ang itak na to. Pangako, makakatulong ka na sa kapatid mo." Muli pang sambit ng tamawo. Hinimas ng tamawo ang nakasukbit na itak ni Dodong. Medyo umilaw ito ng bahagya. Unti-unti namang naglaho ang nilalang. Patuloy sa paglalaban ang dalawa habang patagong umaligid si Dodong. Nadaganan na ng aswang ang binata. Pilit sinasalag ng bisig nito ang mga kalmot hanggang sa sinaksak ni Dodong ang aswang. Umangil ito at bahagyang napatalon. Halatang ininda ng aswang ang saksak na iyon. "Dodong, bakit nandito ka? Pasok sa loob." "Hindi kuya, tutulungan kita. Yung itak, may ginawa ang tamawo sa itak. Tingnan mo yung aswang, nahihirapan ng gumalaw." Paggewang-gewang na ang aswang habang sinusubukan nitong lumipad sa mga puno hanggang sa bumagsak ito malapit sa taniman ng kalamansi. Agad sumugod ang magkapatid. Pinunit ni Dodong ang isang pakpak nito habang pinagtataga ni Jun ang mga kamay ng nilalang. Itinarak ni Dodong ang itak sa paa ng aswang. Umangil ito at binigwasan niya si Dodong. Tumilapon ang bata, ngunit nagulat siya dahil ang nakatarak na itak ay muling bumalik sa kanyang mga kamay. Napangisi si Dodong at ibinato niya sa aswang ang itak. Tinamaan ito sa hita. Umangil sa sakit ang aswang. Sinundan naman ito ni Jun ng isang suntok. Napangiwi ang aswang. Inulit pa ni Jun ng maraming beses ang pagsuntok hanggang napunta na sa taniman ang aswang. Nagpupumiglas ito dahil nahaharangan sa tuwing ibubuka ang pakpak. Pinunteriya ni Dodong ang isang kamay hanggang sa naputol ito. Walang tigil naman sa pagsapak si Jun sa mukha ng aswang. Nagtalsika na ang mga dugo nito, pati ang animoy pangil nito. Pambihirang lakas at bilis ang ipinamalas ng binata. Hindi rin siya nakadama ng pagod. Bagkus, determinado siyang wakasan ang buhay ng nilalang. Hanggang sa itinarak ni Dodong sa dibdib ang hawak nitong itak. Habang ginigilitan ni Jun sa leeg ang aswang, bumagsak ito at nangihina na ng lubos. Hinila ito ni Jun at tumakbo naman sa bahay si Dodong upang kumuha ng gaas at posporo. Nang makabalik si Dodong ay agad binuhusan ng gaas
at tuluyang sinindihan. Naglulupasay ang aswang at umangil ito ng napakalakas habang tinutupok ng naglalakihang apoy. Inakbayan ni June si Dodong habang sabay pinagmamasdan ang nagliliyab na aswang. Sa di kalayuan naman ay ang kaibigang tamawo ni June. Nakangiti ito at tuluyang naglaho na rin. Sa wakas ay natalo na rin nila ang kuno-kunong gabunan. Wala man tanga na mutya si Dodong. May itak naman ito na basbasado ng isang tamawo. Makalipas ang ilang araw, masayang namimitas ng kalamansi ang magkapatid. Nang tumingin sa mga puno si June, ay wala na siyang nakitang nilalang maliban sa tamawo na nakangiting nakatingin sa kanila. Kumaway si June at tinanguan naman ito ng isang tamawo. Umabot na rin sa bayan ang paglalako ng magkapatid, ngunit maigi nilang tinututulan na bumiyahe kapag masama ang panahon. Paminsan-minsan ay nag-aalay sila ng mga bulaklak at kalamansi sa bangin na kinamatayan ng mga magulang at ng kanilang kapatid. Subalit, hindi rin tumigil ang mga nilalang ng dilim na maghasik ng lagim. Pero may June at Dodong na handang lilipol sa mga demonyong umaaligid sa kanilang baryo. Kasama ang naging kasangga nilang elemento na tamawo. Ang kwento ni June ay nagpapaalala sa atin na habang may buhay, may pag-asa. Huwag din sana tayong lumimot sa may likha dahil lahat ng nangyayari sa ating buhay ay may dahilan. At ang dahilan na iyon ay malalaman mo lang kapag ipinagpatuloy mo ang iyong buhay.